Mga kababayan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories, kung saan ang bawat bulong at kaluskos ay maaaring magdala ng sindak. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para lagi kayong kasama sa aming paglalakbay sa madilim at nakakakilabot na mundo ng mga orihinal na kwentong katatakutan dito sa Pilipinas. Sa gabing ito, maghanda sa isang kuwentong magdadala sa inyo sa kalaliman ng gubat ng Sierra Madre, kung saan ang mga anino ay hindi lamang basta nagtatago, ngunit may dalang nakakapangilabot na lihim. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang misteryo sa likod ng mga kaganapan na nagtulak kay Lian na muling balikan ang nakaraan at kay Carlo na harapin ang panganib na maaaring magdulot ng kanyang pagkawala. Sa isang sulok ng lumang bahay sa Antipolo, tahimik na nakaupo si Lian sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, ang mga matay nakatitig sa lumang larawan ni Carlo at Mang Arturo. Ang kislap ng gasera ay nagbibigay ng isang malamlam na liwanag na sumasayaw sa mga dingding na puno ng kalumaan at alaala. Sa bawat kalansing ng bentilador na umiikot sa kanyang tabi, bumabalik sa alaala ni Lian ang mga kwento ni Carlo tungkol sa gubat ng Sierra Madre at sa trahedyang sinapit ni Mang Arturo. Ang kanigubat, bulong ni Lian sa sarili habang naglalaro sa isip ang mga salaysay ng matatanda at kapwa mga ngaso na nagpapakita ng takot at paggalang sa gubat na tila may itinatagong malagim na lihim. Ang kwarto ni Lian ay puno ng mga simbolong katutubo at antigo na nagbibigay diwa sa kanyang pagka-Pilipino, at sa gitna nito, siya'y nagmumuni-muni sa isang nakakagimbal na nilalang na umano'y gumagala sa kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila nagiging mas buhay, nagbabadya ng isang kwento na handa ng muling buksan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kanyang mga alaala, kailangan niyang harapin ang umaga na may dalang bagong hamon at misteryo. Sa pagsikat ng araw, naglalakad sina Carlo at Mang Arturo sa masukal na bahagi ng gubat. Ang kanilang mga yapak ay lumilikha ng ingay sa tuyong mga dahon at sanga. Ang hamog ng umaga ay bumabalot sa kanilang kapaligiran at ang sinag ng araw ay unti-unting nagpapalitaw sa mga anino ng kagubatan. "Kuya, tingnan mo to," tawag ni Carlo. Ang kanyang tinig ay may halong pangamba habang itinuturo ang mga labi ng mga hayop na nakakalat at duguan. Ang mga mata ng mga hayop ay nanlilisik sa takot, isang tanawin na hindi pangkaraniwan at tila ba isang malupit na ritual ang naganap. Ang pag-aalala ay makikita sa mukha ni Carlo, ngunit si Mang Arturo na may bakas ng determinasyon ay nagpasyang sundan ang mga bakas na naiwan ng misteryosong salarin. "Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari dito," sambit ni Mang Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Sa kanilang paghahanap, ang mga palatandaan ay nagiging mas madalas at brutal na nagpapahiwatig na malapit na sila sa pinagmulan ng kasamaan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila ng mas malalim sa puso ng kadiliman ng gubat, kung saan ang lihim ng Sierra Madre ay naghihintay na mabunyag. Ang bawat paghinga ay nagiging mas mabigat at ang bawat kaluskos sa paligid ay tila nagpapahiwatig ng isang banta na papalapit. Ano nga ba ang kanilang matutuklasan sa pusod ng kagubatan na ito? Ang kasagutan ay naghihintay lamang sa kanilang paglalakbay na puno ng panganib at misteryo.
Sa gitna ng gubat na tinakpan ng makapal na hamog at kadiliman, ang mga yapak ni na Carlo at Mang Arturo ay nagiiwan ng bakas sa maputik na lupa. Ang kanilang paghinga ay mabigat at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala habang sinusundan ng dugo ang bakas na humantong sa kanila sa isang lumang simbahan. Ang lugar ay natatabunan ng baging at lumot at ang mga kampanay kalawangin hindi na nagpapahiwatig ng anumang pagtunog. Pumasok sila sa loob ng simbahan kung saan ang mga wasak na bangko at altar ay nagsilbing saksi sa panahong lumipas. Sa gitna ng mga guho, nakatayo ang isang nilalang na may matatalim na kuko at mapupusyaw na mata. Ang kinatatakutan at pinag-uusapang halimaw ng Sierra Madre. Biglaan at mabilis inatake ng halimaw si Mang Arturo. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang itak at sa kabila naman ay ang baril na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa kabila ng takot at pagkabigla, lumaban si Mang Arturo. Ang bawat hampas at putok ng baril ay sumasalamin sa kanyang determinasyong protektahan ang sarili at ang pamangkin. Si Carlo, bagamat bata at takot na takot, ay hindi nagpahuli sa tapang. Gamit ang tirador at sumpit na dala niya, nagpakita siya ng katapangan na hindi inaasahan mula sa isang musmos. Pinagpapawisan at nanginginig, pinakawalan niya ang bato at pana sa direksyon ng halimaw, umaasang makatulong sa tiyuhin. Ngunit sa kabila ng kanilang matapang na pagtatanggol, ang halimaw ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na lakas. Walang magawa si Carlo kundi buhatin ang sugatang Mang Arturo at tumakas papunta sa bayan ng Tanay, habang ang mga sigaw ng halimaw ay nag-e-echo sa kanilang pagtakas. Ang bawat hakbang ni Carlo ay puno ng desperasyon at ang kanyang isipan ay nagtatanong kung makakaligtas ba sila sa bangis na kanilang nasaksihan. Sa kanilang pagtakas, ang anino ng halimaw ay hindi nawala sa kanilang likuran. Habang tumatakbo si Carlo sa madilim na kalsada patungo sa bayan, ang halimaw ay hindi huminto sa paghabol. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng marka sa lupa, na tila ba isang paalala ng panganib na hindi nalalayo. Pagdating sa bahay ni Kuya Mike, si Carlo at ang kaibigan ay nagmadaling harangan ang mga pinto at bintana gamit ang mga kasangkapan at tabla. Ang kanilang mga kamay ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Alam nilang ang bawat segundo ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng bahay, nagtipon sila ng mga armas na matatagpuan, mga kutsilyo, martilyo at mga bote, handang ipagtanggol ang kanilang buhay. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang takot, ngunit pinilit nilang magpakatatag para sa isa't isa. Ang mga pulis na may dalang mga flashlight at armas ay dumating at nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Hindi nila alam ang tunay na kalaban na kanilang kinakaharap, at sa pagdating nila, ang gabi ay lalo pang naging madilim at puno ng hindi inaasahang panganib. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat, magiging sapat kaya ang kanilang paghahanda sa halimaw na hindi pa nila lubos na kilala? Sa paglipas ng mga taon, bakas pa rin sa mukha ni Carlo ang mga peklat na naging saksi sa kanyang bangungot sa gubat ng Sierra Madre. Ngayon, isang forest ranger na siyang nagbabantay sa kagubatan, hindi niya maiwasang magtanong-tanong at magsaliksik tungkol sa kanyang nakakakilabot na karanasan. Isang hapon, habang nagpapalipas ng oras sa isang tahimik na kapehan, nakipagtagpo si Carlo kay Kuya Mike.
Sa kanilang pag-uusap, pabulong na ibinahagi ni Kuya Mike na ang mga awtoridad ay nagtakip ng katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong gabing iyon. Itinago nila ito sa publiko at sinabing atake lamang ito ng mabangis na hayop. Hindi makapaniwala si Carlo. Kuya Mike, hindi nila alam ang tunay na nangyari. Hindi nila alam ang nakita natin, sambit niya. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon at takot. Isang umaga, hindi inaasahan ni Carlo na ang bahay ni Kuya Mike na dati-rati puno ng tawanan at kwento ay bigla na lamang naging tahimik at walang laman. Walang bakas, walang paalam, para bang naglaho si Kuya Mike na parang bula. Nang mga sandaling iyon, isang kurot sa puso ang naramdaman ni Carlo at sa kanyang isipan, tila may bumubulong na hindi na siya dapat pang bumalik sa gubat. Mula noon, nagpasya si Carlo na iwasan na ang gubat ng Sierra Madre. Ang gubat na minsan niyang tahanan ay naging isang lugar na puno ng hindi nakikitang panganib at misteryo. Ngunit ang nakaraan, kahit anong iwas, ay may kakayahang bumalik at humila pabalik sa iyo. Sa pagbabalik tanaw ni Lian, hindi niya mapigilang isipin ang hindi inaasahang desisyon ni Carlo na muling tapakan ang mga landas ng gubat ng Sierra Madre. At tulad ng nangyari kay Kuya Mike, bigla na lang nawala si Carlo ng walang bakas. Ang kanyang pagkawala ay tila naging isang malamig na hangin na dumampi sa balat ni Lian, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ang kawalan ng aksyon ng NBI sa kaso ni Carlo ay tila isang malaking sampal sa kanilang pamilya. Ngunit, isang ahente ang nagpahayag na hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong nawala sa lugar na iyon. Sa paghahanap ni Lian ng kasagutan sa internet, natuklasan niya ang mga kwentong katulad ng sa kanila. Mga kwento ng takot at misteryo na bumabalot sa gubat ng Sierra Madre at sa halimaw na nananahan dito. Ang kwento ni Lian ay nagtatapos sa isang tanong na naglalaro sa kanyang isip. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang lagim ng ang halimaw ng Sierra Madre? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng may alam sa katotohanang nakakubli sa dilim ng gubat. Ang bawat bulong ng hangin, ang bawat kaluskos sa gabi ay nagpapaalala sa kanila na ang halimaw ay malaya pa ring gumagala, naghihintay sa susunod na biktima. Ugat, mga kababayan, sa bawat hakbang sa dilim may aral na mapupulot. Huwag baliwalain ang mga babala ng ating nakaraan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sumali sa aming komunidad ng mga mahihilig sa katatakutan at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, at tandaan, ang kadiliman ay laging naghihintay sa susunod na yugto. Mag-ingat at naway magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating nakakapangilabot na paglalakbay. Paalam sa ngayon.